Hello guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. Nung nag-post tayo tungkol sa utang, mayroon tayong colleague dito sa barko. I was confronted, no? Hindi naman negative confrontation, but it was normal conversation lang. Sabi niya sa akin, Chief, napanood ko yung video mo last time. Sinabi mo doon na kailangan natin mag-save, no, yung mga diniscuss natin na last time. At ang sabi niya sa akin ay paano ako makapag-save dahil kulang nga daw yung sweldo niya. At marami siyang gastusin. Siya lang yung breadwinner. No, siya lang yung inaasahan sa kanilang family. Sabi ko sa kanya, hindi kulang ang sweldo mo. Ang kulang ay yung income mo. Bago tayo pumunta dito sa barko, ay meron tayong kontrata. Nag-agree tayo sa sweldo na binigay ng kumpanya sa atin. At tinanggap natin yon dahil sa tingin natin, okay naman yung sweldo na binigay sa atin. May capacity tayo na ma-promote, doon lang tataas ang ating sweldo. Nasa kamay ng owner yan ng isang company, ang promotion. Ang kontrolado lang talaga natin ng mga kamay natin ay ito ang ating current na income at saka itong expenses natin. So, it's a matter of decisions pa rin yan sa ating buhay. Paano natin mapagkasya ang ating income sa ating expenses? Supposed to be ay sapat sana ang ating sahod, no? Ang ating sweldo. I'm not against pamamasyal. Kami, even ay namamasyal din kami. Pero hindi palagi. Isa pa, siguro we have a fear of missing out. Isa yan sa mga ugali natin na kaya siguro na napapagastos tayo. Isa pang bagay na go over expense tayo sa ating mga gastusin dahil meron tayong mga extended family. Obligated tayo na pakainin sila at i-provide ang kanilang pangailangan. So, we have to encourage them na mag-contribute sa additional income na papasok sa household para itong expenses natin ay makompensate. Pero hindi talaga maiwasan na siyempre marami talagang mga gastusin tulad ng pangmatrikula ng mga anak, mga groceries, no? Lahat, no, sa marami talagang needs na kailangan natin, which is paminsan kulang talaga yung income. So napaka-hard na isipin na tayo lang yung inaasahan bilang isang breadwinner, no? Kailangan talaga yung mga member of the family ay mag-contribute talaga. Sinabi diyan ni Apostle Paul, no, sa taga Thessalonica, no, na sabi niya, tamad daw ay hindi dapat pinapakain. Kaya, well, medyo masakit man yan na katotohanan, pero yan ang sabi ng Biblia na kahit na noon pa, no, kahit sa there's nothing new in this world, no, noon pa man ay marami na talagang mga ganyan na ayaw magtrabaho. Kaya encourage natin, no, na mag-contribute talaga to add on or to add up our income para lahat ng expenses natin ay ma-compensate. So, hanggang dito na lang muna guys. I hope may nakuha naman kayo na lesson, no, sa araw na ito. Paalam muna pansamantala guys. Ito po ulit si Chief Officer Ricky. Paalam.